Hi guys, good morning. It's me again, Cheryl, and welcome to my blog. So today guys, pag-uusapan natin yung mga nakapag-asawa ng AFAM. Pag AFAM talaga ang naririnig ng mga Pilipino, tingin nila mayayaman yung mga ibang lahi, no? Tingin ninyo mayayaman yung mga ibang lahi, guys? So, sasabihin ko sa inyo kung ano ang status nila sa pamumuhay. Ang mga ugali ng ibang lahi, guys, since kabataan nila hanggang pagtanda nila, hanggat kaya nilang magtrabaho, nagtatrabaho sila. Hindi sila basta-basta nagre-retiro ng maaga. At saka guys, yung mga ibang lahi, hindi ho sila umaasa sa pera ng mga anak nila. Ang mga ibang lahi guys is binubuhay nila ng maayos yung mga anak nila, pinapalaki nila ng maayos, pinagtatapos nila ng maayos, pinupursige talaga nilang magtrabaho para ma-provide yung magandang buhay para sa mga anak nila. Hanggang sa lumaki na yung mga anak nila, may maganda rin silang pamumuhay. Kasi guys, ang pamumuhay kasi ng mga anak guys, nakadepende yan sa magulang mo kung talagang mag-i-invest siya para sa mga anak. May mga magulang kasi guys na hindi na pinapalaki ng maayos yung mga anak nila, but they want to have good life na nakukuha nila sa mga anak nila. Ang mga ibang lahi guys is hindi ganun. As long as they provide the needs of their kids, hanggang lumaki sila, nakapagtapos sila, may mga trabaho sila, hindi ho nanghihingi yung mga ibang lahi ng pera o sustento sa mga anak nila. Kasi guys, ang mga anak din nila is may responsibility rin. Kasi kung sakaling nagkaroon ka ng pamilya, nagkaroon ka ng anak, nagkaroon ka ng ilang anak, responsibility mo rin na buhayin yung sarili mong anak. So, hindi sila nanghihingi. Ang mga ibang lahi guys, hangga't kaya nilang magtrabaho, nagtatrabaho sila. At saka guys, sila kasi iniisip nila yung future nila hanggang pagtanda nila. Ayun yung nasa mindset nila, no. Meron akong kakilala before no na mga nasa 80 plus or 60 plus na siya, nagtatrabaho na siya, and he planned to retire in the Philippines. So, ang kinikita niya kasi dollars. So, pag kinonvert kasi natin yung dollars sa Philippine peso is malaki ang palitan. Kaya mostly nakikita natin sa mga Amerikano is nagre-retiro sila sa Pilipinas, 'di ba? Kasi malaki ang palitan ng dollar doon. At nakikita niyo rin kasi malalaki yung mga bahay nila, guys, no? Kasi guys, sila kasi they know their responsibility to their self, no? Na pag tumanda sila, hindi sila pwede o makaasa sa mga anak nila kasi may sarili din buhay yung mga anak nila. At ganun yung mga mindset ng mga ibang lahi, guys. Ang nakita ko kasi sa mga ugali natin mga Pilipino is hindi natin alam yung family planning. Basta anak ka lang ng anak, gawa tayo hanggang dumami na yung mga anak ninyo. Pero hindi nyo naman sila kayang buhayin. So, at saka guys, nakikita ko sa mga ugali natin mga Pilipino, pag little bit na lumalaki na yung mga anak nyo, pinagtitinda nyo na sampagita sa kalye. At saka guys, wag niyong pinagtitinda yung bata. May nakita ako sa news na yung bata nagtitinda ng sampagita kasi mahirap yung pamilya. So, kahit gustong tumulong ng bata, pero guys, nakakaawa yung bata. She don't deserve to have life like that. Dapat deserve ng mga bata magkaroon ng magandang buhay. Pero guys, may mga magulang talaga na gano'n talaga. Hindi natin kontrolado yung utak ng mga magulang. Kung talagang gano'n ang magulang mo, kailangan mong magpursige sa buhay. Ang mga ibang lahi guys, hindi gano'n. Ayaw nilang makita yung mga anak nilang nagtitinda ng sampagita sa kalsada. Oh my goodness. Gano'n ang ugali ng mga ibang lahi guys 'no, hindi sila umaasa sa mga anak nila or kahit sa mga kamag-anak nila kung may problema sila sa pera is sinusolusyunan nilang mag-isa. Hindi nila dinadamay yung mga kamag-anak nila, mga magulang nila or mga anak nila. Gano'n ang mga ugali nila. They know their responsibility hanggang pagtanda nila.